masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung kayo'y magpapatuloy sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopuot at niayon na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kaya't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ating bigyang galang ang mabuting balita. Sinabi ng Poong Mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang mga itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang pinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at tinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat isa ang inyong guro at ang kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas.
Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo, at ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, nung panahon ng Panginoong Yesus, nakakalungkot dahil ang mga inaasahan na magiging halimbawa hinggil sa pakikipag-ugnayan sa Diyos ay mga pakitang tao. No? Sila ay nag-uutos ng tama o nagtuturo ng tama sapagkat yun ang kanilang pinag-aralan at kanila namang natutunan. Ngunit malayo yung kanilang buhay, no? Yung kanilang halimbawa. Kaya't binigyan na lamang sila ni Jesus ng parang mensahe o payo, pakinggan nyo na lang yung kanilang mga sinasabi. Huwag nyo na lang gawin yung kanilang ginagawa. Yun na lang yung kanyang magagawa para dito sa mga tagapagturo. Ang tawag natin dyan ngayon ay mga ipokrito. No? At si Jesus ang nagbigay sa kanila ng magandang halimbawa. Dahil si Jesus yung kanyang tinuturo ay kanyang isinasagawa. Sa ating mga pinuno ngayon, no, sa gobyerno man at sa simbahan, hinahanap din natin yan. No? Nakalulungkot dahil parang mas masahol pa sa mga Pariseo. No? Ngayon ay nagsisiraan. No? Pag pumupuna, yung isa pinupuna, yung isa naman sumasalag. No? Sa halip na tingnan yung puna bilang pagkakataon para mapag-ibayo yung ginagawa, yun ay minamasama. Meron naman, ang mga puna ay wala naman talaga sa lugar. Kung kaya't ang hangarin lang ay manira o sirain yung mga namumuno. Nakakalungkot dahil inaasahan natin sila na tayo'y paglingkuran. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na meron tayong hinaharap, dinadanas na pandemya. No? Yung simpleng vaccination ay nababahiran parang sangkatutak na intriga, sangkatutak na problema. Kung kaya't kahit ang mga tao na noon, no, naalala nyo, nung Marso, nung nakaraang taon, Abril, tayo'y asang-asa sa bakuna. Ngayon naman dumating yung bakuna, ayaw namang magpabakuna. Di ba? So nakalulungkot kasi nga, yung mga sinasabing mga mensahe, iba-iba. Ano? At magkakasalungat pa. Kaya ang mismong mga tao ay nalilito. So sana, no, yung mga pununo natin ay maging wagas sa kanilang paglilingkod. At kung may mga pagkukulang, katulad ng sinabi sa ating unang pagbasa, tanggapin, magpakumbaba, at tanggapin na hindi naman kaya lahat. No? Bagamat pwedeng sabihin hindi perpekto, pero sasabihin na lang na nagkulang. No? The intention was good, pero nagkulang pa rin, maunawaan naman yan ng mga tao. At ang maganda, dapat ay magpakumbaba, humingi ng tawad, at gumawa ng paraan to reparate. No? Yun yung sinasabi sa unang pagbasa. Hindi sapat yung sasabi lang ng sorry. Kailangan gagawa ng paraan, lalong-lalo na yung mga nasa posisyon. So, sa larangan ng ating kaligtasan na spiritual, yan din ang ating ating hinahanap sa ating mga pinuno ng simbahan. No? Na sana maging wagas ang paglilingkod sa atin. Tatanggapin natin na maraming mga pagkukulang ang mga pari, mga obispo, mga lider ng simbahan. Subalit, pagdasal natin na sila rin ay matutong mapakumbaba. Nang sa gayon ay magkaroon ng katugunan yung dinaranas nating krisis sa larangan ng espiritual. Taglay ang matatag na pananampalataya at lingap Ama ng Diyos sa pamamagitan ng San Antonio ng Padua. Manalangin tayo. O makapangyarihang Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagkahirang mo sa mga dukha,
bilang mga tangi mong kinapal, ang mga kataganang iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, apapalad ang mga dukha sa Espiritu, ay nagkabunga sa buhay ng mga santo, tulad ni San Antonio ng Padua. Ipagkaloob mo sa amin ang kauring kagandahang loob at kaamuan upang pagbulay-bulayin ang iyong pag-ibig para sa lahat. Para sa Santo Papa Francisco, sa aming tagapangasiwa Broderick, para sa mga obispo at mga pari, upang patnubayan kaming lahat na magkaroon ng malasakit sa mga maralita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng mga pamahalaan, upang ihanda nila ang sandaigdigan tungo sa ikalawang pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may labis na kayamanan, upang matuto silang bahaginan ang mga naghihirap na walang pagkain, damit at bahay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat, upang bukas loob na tulungan ang aming kapwa sa sarili naming kaya at kayamanan bilang mga kapatid kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama, loobin mong magkaroon kami ng isip at kalooban para sa iyong mga dukha upang sa kanila ay magampanan ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristong anak mo. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, puspusin mo ng iyong pagpapala ang mga alay na ito. Para sa iyo ay aming inihanda. Ngayong si San Antonio ay ginugunita upang sa pakikinabang ay mabawasan ang aming kasalanang nagawa at mapasa amin ang pagbabasbas mong masagana sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Nasa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, tong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin tong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ilalahad ko ang gawa ng pawang lubhang dakila na ginaganap mo sa lupa. Poong Diyos na lumikha, ikaw ay kahanga-hanga. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Blessing lang naman, di ba wala? Blessing. Yun lang. Pinas nyo ba yung intention? Download yung bago. Hello? Hindi ko na-download ng kanina yung bago. Okay lang. Thank you. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Antonio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo
At sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po'y babasbasan ang tinapay ni San Antonio. Ama ng Panginoong Jesucristo, minarapat mong ang iyong mga anak o iyong anak, ang tinapay na walang hanggang kaligtasan ay maialay sa altar ng krus upang dalhin kami sa kaganapan ng buhay. Sinasamo namin, Ama, ng pagmamahal na pagpalain mo at pamanalin ang mga tinapay na ito na iniaalay namin para sa kalwalatian ng iyong pangalan. Nawa kami na magdiriwang ng parangal kay San Antonio de Padua, ang lingkod mong mababang loob ay tumugon sa hamon ng mabuting balita na maging tinapay din na papawi sa gutom ng aming mga kapatid na nangangailangan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paanyaya lamang po. Sa darating na Biyernes, samahan niyo po kami sa banal na oras, sa ganap na 5:00 ng hapon, susundan ng banal na misa at daan ng krus sa 7:00 ng gabi. Lahat po ng ito ay sa darating na Biyernes. Pagkatapos po ng misa, pumila po by rows para makakuha ng tinapay ni San Antonio. Salamat po. At dagdag kaalaman din po, meron po tayong dagdag na misa ng linggo, 7:30 p.m. No? Kung meron pang hindi nakakaalam, ay maaari niyong ibahagi sa kanila na may additional mass tayo sa linggo, 7:30 p.m. po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Palain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saint Anthony, Anthony, the blessed Son of Heaven, made saint for all your work, the salt that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth, be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian, angel, a source of life divine. We proclaim you in heaven, we beseech you on earth, that the glory you attaineth be our crown, be our gain, and will witness the wonders of the new world in Christ, heaven's sweetness for tasting while on earth we pass by. Saint Anthony, the blessed Son of Heaven, made saint for all your work, the salt that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth, be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian, angel, a source of life divine. Umupo po muna na po ang lahat para po sa maayos sa pagpapapila po natin. Row by row po tayo, so sisimula po natin dito sa bandang unahan po. Alalayan na lang po tayo ng mga ating mga usher po. Row by row po, so maupo po muna yung iba po, yung first row po muna ang pipila po. First row lang po muna ang pipila po, bago po, po tayo ano po. First row lang po muna para maayos ang ating pagpapapila po. Sige, kunin niyo na po.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.